Hi foodies! Ngayon magluluto naman tayo ng ginataang sitaw at kalabasa na may alimasag. So una, maglalagay tayo ng mantika. Gigisa lang natin yung mga aromatics natin. Unahin natin itong bawang. Sunod natin yung sibuyas. Sunod na rin natin yung luya. Gisa lang natin ito hanggang mag-translucent yung sibuyas. Okay, once na nagisa natin yung mga aromatics natin, pwede nating unahin yung kalabasa. Kasi matigas to. Ito lang natin. Ngayon naman, susunod natin yung konting okra. Gisa lang ulit. Okay. At this time, pwede natin isunod yung sitaw. Gisa lang ulit. Halo-halo. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pangalawang gata para lumambot yung ating gulay. Konti lang, kasi lalagyan pa naman natin ito ng kakang gata mamaya o yung coconut cream. Halo-haloin lang. And at this point, pwede na tayo mag-season ng salt and pepper. Adan tayo ng pepper. Add tayo ng salt. Halo-halo lang ulit. Okay. Tatakpan lang natin siya hanggang maluto yung gulay. Okay. Once na natakpan natin siya for 5 minutes, pwede natin i-add yung ating mga alimasag. Lagay lang natin siya sa taas ng mga gulay para ma-steam. As you can see, buhay na buhay pa yung ating mga alimasag. Sariwang-sariwa. Takpan lang natin siya ulit for 5 minutes. Then check natin kung okay na. Lastly, maglalagay naman tayo ng sili para may konting kick lang. Mag-add lang din tayo ng kalahating Knorr chicken cubes, pampalasa. Konting halo-halo. Check natin yung sitaw kung malambot na. Okay. Malambot na yung ating sitaw. At this point, pwede tayo mag-add ng kakanggata o coconut cream.
Buhos lang natin. Let's add generous amount para masarap at malinamnam. Sa recipe ito, gumamit lang ako ng 2 inyog na malaki. Or approximately, siguro mga nasa 3 cups ng coconut cream. Antayin na natin siyang kumulo. Okay, once na kumukulo na, ibig sabihin pwede na to. Luto na siya. Siguro lutuin lang muna natin siya ulit for 1 minute. Then okay na. Pwede tayong kumain. Masarap na. Nakakagutom na. Okay, at this point, luto na ang ating ginataang sitaw at kalabasa na may alimasag.